Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Secret Life of Pets. Nagsisimula ang kwento ng pelikula sa gitna ng New York. Isang aso na lahing Jack Russell Terrier na nagngangalang Max ang masayang naninirahan kasama ang kanyang amo na si Katie. Sa kabila ng kanilang masayang pagsasama, tuwing umaalis si Katie sa apartment ay nalulungkot si Max at buong araw siyang naghihintay sa pintuan hanggang sa makabalik ang kanyang amo. Kapag umaalis ang mga tao sa gusali upang gawin ang kanilang mga gawain, ang mga alagang hayop naman ay naiiwan sa bahay. Kapag wala na ang kanilang mga amo, sinasamantala nila ang kalayaang gawin ang anumang gusto nila. Habang naghihintay si Max sa pagbabalik ni Katie, lumalapit sa bintana ang pusang si Chloe at kinakausap siya tungkol sa kung saan kaya pumupunta ang mga tao. Maya-maya ay dumating din ang iba pa niyang kaibigan dala ang paborito niyang bola at nagsimula silang maglaro. Pagsapit ng gabi ay bumalik si Katie sa apartment at labis ang saya ni Max nang makita siya. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang ipakilala ni Katie ang bagong aso na dinala niya upang maging kasama ni Max. Ang aso ay si Duke, isang malaking bearded collie. Nang makita ni Max ang bagong aso ay agad siyang nagalit at gusto niya itong paalisan sa kanyang teritoryo. Ngunit si Duke ay napakapalakaibigan at agad niyang dinilaan ang mukha ni Max na lalo pang nagpaasiwa sa kanya. Nagsimulang maglibot si Duke sa apartment na parang siya na ang may-ari nito. Nasira pa niya ang paboritong bola ni Max. Nang oras na ng pagtulog, naglatag si Katie ng kumot sa sahig para kay Duke at pumunta sa banyo, kaya naiwan ang dalawang aso upang mag-usap. Habang sinusubukang matulog ni Max, kinakausap siya ni Duke at sinasabing mas komportable ang higaan ni Max. Hiniling pa nitong magpalitan sila ng tulugan. Agad itong tinanggihan ni Max at sinabi niyang sa lumang kumot na lamang matulog si Duke. Ngunit hindi pumayag si Duke at humiga pa siya sa ibabaw ni Max hanggang halos madaganan ito. Dahil dito ay tumakbo si Max kay Katie at sinubukang ipaliwanag ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi naiintindihan ng babae ang kanyang tahol. Naiintindihan naman ni Duke ang sinasabi ni Max at nagalit siya, kaya tinakot niya si Max at sinabing balak niya itong paalisin. Kinabukasan ay ayaw sana ni Max na umalis si Katie, ngunit hindi niya naiintindihan ang kanyang tahol at pumasok pa rin ito sa trabaho. Pagkaalis ni Katie, kinain ni Duke ang lahat ng pagkain sa mangkok niya at pati ang pagkain ni Max, kaya nagutom ang maliit na aso. Habang nagrereklamo si Max, lumabas mula sa bentilasyon ang guinea pig na si Norman. Hinabol ito ni Duke at aksidenteng nabangga ang pader, dahilan upang matambo at mabasag ang paboritong plorera ni Katie. Nang makita ni Max ang nabasag na plorera, naisip niyang magagalit si Katie kapag nakita ito. Kaya nagkaroon siya ng ideya na gawing mas magulo ang bahay upang si Duke ang mapagbintangan. Dahil dito ay nagsimula siyang kontrolin at takutin si Duke upang sundin siya. Kalaunan ay dumating ang dog walker at isinama ang mga aso sa Central Park. Doon tinanggal ng lalaki ang mga tali ng mga aso upang makapaglaro sila. Ngunit bago pa matanggal ang tali ni Max, may dumating na kakilala ang lalaki kaya naiwang nakatali si Max. Patuloy pa rin siyang nang-aasar kay Duke at pinilit niya itong maghanap ng patpat. Habang naghahanap si Duke ay nakakita siya ng butas sa bakod na ginagawa pa lamang. Dinala niya roon si Max at hinila ito palabas ng parke. Pagkatapos ay pumunta si Duke sa isang eskinita at itinapon si Max sa loob ng basurahan. Ngunit nang umalis siya, biglang lumabas ang dalawang pusa mula sa basurahan at itinapon palabas si Max. Nang subukan ni Duke na bawiin ang collar niyang ninakaw ng isang pusa, tinawag ng pusa ang marami pang pusa. Napalibutan ang dalawang aso at napilitang tumakas si Duke, at iniwan si Max na takot na takot. Nagtago si Max sa isang basurahan ngunit kinuha siya ng mga pusa at pinaglaruan. Itinapon nila siya sa hangin, isinabit sa sampayan ng damit at napasok sa loob ng isa pang damit. Nang tuluyang matanggal ang collar niya, bumagsak siya sa lupa. Maya-maya ay bumalik si Duke habang hinahabol ng animal control, kaya nagsitakbuhan ang mga pusa. Nahuli ng mga tao ang dalawang aso at dinala sila sa animal pound. Habang nasa kulungan sa sasakyan, nagrereklamo si Max. Ngunit napansin niyang tahimik si Duke at mukhang takot. Ikinwento ni Duke na matagal siyang nanirahan sa animal pound at natakot siyang bumalik doon dahil baka hindi na siya muling maampon. Samantala sa apartment, nalaman ng kaibigang aso ni Max na si Gidget na nawawala siya.
Kaya nagpasya siyang hanapin at iligtas ang kanyang kaibigan. Sa kabilang banda, habang dinadala sa pound ang mga aso, may isang kunehong nagngangalang Snowball na biglang lumitaw sa gitna ng kalsada. Inatake niya at ng kanyang mga kasamang hayop ang mga tao sa sasakyan at pinalaya ang lahat ng nahuling hayop. Ipinakilala ni Snowball ang sarili bilang pinuno ng isang grupo ng mga hayop na itinapon ng kanilang mga amo. Tinawag nila ang kanilang grupo na Manhole Gang at layunin nilang maghiganti sa mga tao. Upang makaligtas, nagsinungaling sina Max at Duke at sinabi nilang galit din sila sa mga tao. Dahil dito ay pinaniwalaan sila ni Snowball at isinama sila sa kanilang tagwan sa ilalim ng lungsod. Samantala, patuloy namang naghahanap si Gidget kay Max sa tulong ng iba pang mga hayop sa gusali. Sa huli ay nalaman nila na nasa ilalim ng lungsod ang dalawang aso. Doon sa tagwan ng Manhole Gang, kailangan sana ni Max at Duke na sumailalim sa isang ritual ng pagsisimula. Ngunit biglang dumating ang mga pusa na nagsabing nagsinungaling ang dalawang aso at ninakaw lamang ang kanilang collar. Nang malaman ni Snowball na naloko siya, nagalit siya at inutusan ang lahat ng hayop na habulin sina Max at Duke. Habang hinahabol sila sa mga lagusan sa ilalim ng lungsod, napadpad sila sa isang talon sa kanal. Itinulak ni Duke si Max pababa sa tubig at tumalon din siya pagkatapos. Habang tinatangay sila ng agos, pinanood lamang sila ni Snowball at nangakong paghihigantihan sila. Samantala sa apartment, tinipon ni Gidget ang lahat ng hayop sa gusali upang gumawa ng plano para iligtas si Max. Nalaman ni Gidget ang nangyari kay Max at humingi siya ng tulong sa iba pang mga hayop sa gusali upang iligtas siya mula sa sewer. Samantala, sina Max at Duke ay patuloy na tinatangay ng agos hanggang sa mapunta sila sa isang malakas na whirlpool at masipsip sa isang tubo na naglabas sa kanila sa gitna ng Hudson River. Kahit hindi sila mahusay lumangoy, nakalapit sila sa isang bangka. Madaling nakasakay si Duke sa bangka, ngunit si Max ay natulak ng tubig mula sa propeller kaya muntik na siyang malunod. Agad namang inihagis ni Duke ang emergency buoy at hinayla si Max upang mailigtas. Noong una ay inakala nilang makakauwi na sila, ngunit kalaunan ay napagtanto nilang papunta pala sa Brooklyn ang bangka, nakabaligtaran ng direksyon ng kanilang tahanan. Samantala, nakita ni Snowball at ng kanyang grupo ang direksyon ng bangka at nangakong hahabulin ang dalawang aso upang makapaghiganti. Sa gusali naman ng mga hayop, pumunta si Gidget at ang kanyang mga kaibigan sa apartment ni Pops, isang matandang basset hound na kilala ang maraming hayop sa lungsod. Naisip nilang matutulungan sila nitong hanapin si Max. Noong una ay tumanggi si Pops, ngunit nang makita niya si Chloe ay agad siyang pumayag na tumulong. Pinapunta niya ang ibang hayop sa sewer upang hanapin si Max. Habang naglalakbay sina Max at Duke, nagutom si Duke nang makita niya ang isang taong kumakain ng sandwich. Nagkaroon ng ideya si Max na magpanggap na kawawang aso, ngunit kinain ng lalaki ang buong sandwich at hindi sila binigyan ng kahit kaunti. Maya-maya ay naamoy nila ang mga sausage at sinundan ang amoy hanggang sa makarating sila sa isang pabrika ng sausage sa kabilang bahagi ng lungsod. Samantala, dinala ni Pops ang grupo ng mga hayop sa iba't ibang lugar sa New York hanggang sa makarating sila sa pasukan ng sewer. Sa loob ng maruming lagusan, nakita nila ang Manhole Gang na nagluluksa sa pagkamatay ng ahas na Viper, lalo na si Snowball na galit at naghahanda ng paghihiganti kay Max. Nang marinig ni Gidget ang pangalan ni Max, agad niyang ipinagtanggol ito at sinabi na kilala nila ang aso. Dahil dito ay nagalit si Snowball at inutusan ang kanyang grupo na habulin sila. Nagkaroon ng habulan hanggang sa makatakas ang mga alagang hayop sa lagusan, ngunit nahuli si Norman ng isang buwaya. Sa pabrika naman ng sausage, napasakay sina Max at Duke sa isang trolley na nagdala sa kanila sa lugar kung saan pinoproseso ang karne. Kumain sila ng maraming sausage at mas naging malapit sa isa't isa. Ikinwento ni Duke ang tungkol sa kanyang dating amo na dati niyang nakatira sa lugar na iyon. Sinabi niya na inampun siya ng kanyang amo noong tuta pa lamang siya at itinuring siyang parang sariling anak. Ngunit isang araw ay hinabol niya ang isang paru-paro at naligaw siya ng landas. Dahil hindi na niya nahanap ang daan pauwi, nahuli siya ng animal control at napunta sa pound hanggang sa ampunan siya ni Katie. Nang marinig ito ni Max, iminungkahi niyang hanapin nila ang dating bahay ni Duke dahil baka namimiss pa siya ng kanyang amo. Kahit nagdadalawang isip si Duke, napapayag siya ni Max na subukan.
Ngunit nang makarating sila sa dating bahay, nalaman nila mula sa isang pusa na wala na sa mundo ang dating amo ni Duke. Labis itong ikinagulat ni Duke at hindi niya matanggap ang balita. Nang dumating ang bagong pamilya sa bahay, nagalit si Duke at tinahulan sila upang paalisin. Habang nag-aaway sina Max at Duke dahil sa nangyari, dumating ang isang tauhan ng animal control at nahuli si Max gamit ang panghuli ng hayop. Sinubukan ni Duke na iligtas siya at tumalon sa tao, ngunit siya ang nahuli at isinakay sa sasakyan. Naiwan si Max na nagtatago at nakita niyang dinala si Duke. Dahil ayaw niyang iwan ang kanyang kaibigan, nagpasya siyang habulin ng sasakyan upang iligtas ito. Samantala, sina Snowball at ang kanyang mga kasama ay nagbalat kayo bilang mga tao upang hindi mapansin habang hinahabol si Max. Nang makita nila si Max na humahabol sa sasakyan, sinundan nila ito. Tumalon si Max sa likod ng van na may mga nahuling hayop, ngunit huminto ang sasakyan sa traffic light. Dahil sa kaguluhan, nahuli ang baboy at butiki ng animal control, kaya napilitan sina Max at Snowball na magtulungan upang iligtas ang kanilang mga kaibigan. Ninakaw nila ang isang bus at hinabol ang van. Sa bilis ng kanilang pagmamaneho, nabangga nila ang sasakyan ng animal control. Dahil sa banggaan, natumba ang bus at nahulog ang van sa tulay na halos bumagsak sa ilog. Habang walang malay si Snowball, sinubukan ni Max na iligtas si Duke mula sa loob ng van. Pumasok siya sa sasakyan at sinubukang kunin ang susi upang buksan ang kulungan, ngunit nabasag ang windshield at nahulog ang sasakyan sa ilog. Tinangay ng tubig si Max at nawala ang susi, ngunit hindi siya sumuko. Samantala, tumalon si Snowball sa tubig, kinuha ang susi at dinala ito kay Max. Dahil dito ay napalaya ni Max si Duke at sabay silang lumangoy palabas ng sasakyan. Nang makaligtas silang lahat at makarating sa pampang, nagdiwang ang mga hayop. Pagkatapos nito ay ninakaw nila ang isang taxi at bumalik sa kanilang apartment. Nagpasalamat si Max kay Gidget sa pagtulong sa kanya at nagpaalam sa mga bagong kaibigan mula sa Manhole Gang. Sinabi ni Snowball na hindi niya gusto ang buhay ng mga alagang hayop, ngunit nagbago ang kanyang isip nang ampunan siya ng isang maliit na batang babae na nagngangalang Molly. Nang maramdaman niya ang pagmamahal sa unang pagkakataon, pumayag siyang sumama sa bata at maging alaga nito. Samantala, nagsiuwian na rin ang mga tao sa kanilang mga apartment at natagpuan ang kanilang mga alagang hayop na tila walang nangyari habang sila ay wala. Pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, umuwi si Katie at nakita niyang napakagulo ng bahay. Ngunit taliwas sa inaasahan ni Max, hindi siya nagalit. Sa halip ay natuwa siyang makita na magkasundo na sina Max at Duke. Sa isang parke ng libangan, may isang Jack Russell Terrier na nagngangalang Max na nakamasid sa mga batang naglalaro kasama ang ibang mga hayop. Kinausap niya ang kanyang mga kaibigan tungkol sa kung gaano kahirap sigurong magkaroon ng maliit na tao sa bahay, dahil ang kanyang amo, si Katie, ay matagal nang walang kasintahan. Hindi inakala ni Max na mangyayari ito, ngunit makalipas ang ilang panahon, nakilala ni Katie si Chuck, isang siklista, at sila ay nagkagustuhan. Di nagtagal, nagsama silang dalawa, at nagbuntis si Katie. Ipinanganak niya si Liam. Bagaman ayaw ni Max sa mga bata, natutunan niyang tanggapin si Liam, at kalaunan ay naging magkaibigan sila. Dahil dito, natutunan ni Liam ang kumilos tulad ng aso. Naging malapit ang loob ni Max sa bata at naging sobrang protektado, palaging nag-aalala tuwing ginagawa ni Liam ang mga bagay na sa tingin niya ay delikado. Sa ibaba ng gusali, may kuneho na naglalaro kasama ang kanyang amo at iniisip niyang isa siyang tunay na superhero, tinatawag ang sarili niyang Captain Snowball habang kunwaring inililigtas ang lungsod. Habang nasa balkonahe, napansin ni Max si Snowball at nagsimula silang mag-usap tungkol kay Liam. Tinanong ni Snowball kung handa na bang pumasok sa paaralan si Liam, ngunit nag-alala si Max at sinabing mas mabuting manatili na lang sa apartment ang bata para sa kaligtasan nito. Habang nag-uusap sila, dumating si Duke at sinabing dinala ni Chuck si Liam sa paglalakad. Nag-aalala si Max at humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan upang malaman kung nasaan sila. Nagboluntaryo si Norman, ang guinea pig, at ginamit ang isang remote control na kotse para sundan sila. Sa pamamagitan ng radyo, ibinalita ni Norman kay Max na kumakain si Liam ng biskwit. Ngunit kahit karaniwan lang ito,
nag-aalala pa rin si Max at muling nagkaroon ng pangangatang dulot ng kaba. Nakita ito ni Katie at dinala si Max sa labas para maglakad, bagay na ikinatuwa niya, hanggang sa malaman niyang pupunta sila sa veterinaryo. Sinabi ni Katie na masyado ng tensyonado si Max at pinilit siyang pumasok sa klinika. Habang naghihintay sila, may isang pusa na kumausap kay Max at ipinaliwanag na ang klinika ay para sa mga hayop na may problema sa pag-uugali, kaya napansin ni Max kung gaano kakaiba ang mga hayop na naroon. Pag-uwi nila, pinasuot kay Max ang isang cone sa ulo upang hindi niya kamutin ang sarili, ngunit dahil dito, nahirapan siyang gumalaw at maglaro ng kanyang paboritong laruan, ang maliit na bubuyog. Habang sinusubukan niyang abutin ang laruan, dumating si Duke na tuwang-tuwa at sinabing narinig niyang magbabakasyon sila. Labis itong ikinatuwa ni Max. Kinuha niya ang kanyang laruan at sinubukang ipagkatiwala kay Chloe, isang pusa, ngunit hindi siya pinansin nito. Kaya dinala ni Max ang laruan sa kapitbahay nilang aso na si Gidget, isang Pomeranian na lihim na may gusto sa kanya. Tinuring ni Gidget ang laruan na parang anak nila ni Max at ipinangakong iingatan ito ng mabuti. Pagkatapos nitong ayusin, sumakay sina Max at ang kanyang pamilya sa kotse at bumiyahe papunta sa isang bukirin. Habang ini-enjoy ni Duke ang bagong kapaligiran, naiilang naman si Max at gusto nang umuwi. Samantala, sa apartment, nagkaroon ng problema si Gidget nang aksidenteng mahulog ang laruan mula sa balkonahe papunta sa bintana ng isang matandang babae. Nang puntahan ni Gidget ito, nadiskubre niyang napapaligiran ng daan-daang pusa ang laruan, kaya nawalan siya ng pag-asa. Sa kabilang banda, si Snowball at ang pusa niyang kaibigan na si Chloe ay tinawag ni Daisy, isang Shih Tzu, para humingi ng tulong. Ikinuwento ni Daisy na nakakita siya ng batang puting tigre na nakakulong sa loob ng kulungan ng isang circo. Pinangalanan niya itong Hu at sinabi niyang minamaltrato ito ng may-ari ng circo. Bilang isang superhero, pumayag agad si Captain Snowball na tulungan siya. Habang nasa bukid, naging sobrang protektado pa rin si Max kay Liam. Sinubukan siyang turuan ni Duke na magpahinga at mag-enjoy, at naglaro sila ng mga alitap-tap. Ngunit nang uminom ng tubig si Max sa mangkok ng isang tandang, inaway siya nito. Naayos lang ang sitwasyon nang makialam ang aso ng bukirin na si Rooster, isang border collie, na tinuruan si Max na hayaang mag-explore si Liam. Samantala, sina Snowball at Daisy ay nakalusot sa circo at sinubukang iligtas si Hu. Nilabanan nila ang mga lobo ng may-ari at sa tulong ni Daisy, nagtagumpay silang mapalaya ang tigre. Sa apartment naman, humingi ng tulong si Gidget kay Chloe para matutong kumilos tulad ng pusa upang makuha muli ang laruan. Natuto siyang pigilan ang sarili at pumasok sa bahay ng matanda na hindi siya mapansin. Sa wakas, nakita niya ang laruan sa itaas ng stretching post na bantay ng higanteng pusa. Dahan-dahan siyang lumapit upang makuha ito. Ngunit nagising ang higanteng pusa sa tunog ng laruan ni Gidget na bubuyog. Dahil sa takot, humingi ng tulong ang aso, at ginamit ni Norman ang laser upang ilihis ang atensyon ng pusa. Tumalon ito mula sa stretching post at dinala ang laruan. Galit na galit ang ibang mga pusa at nagsimulang akyatin si Gidget, kaya napilitan siyang gamitin ang Plan B. Tinulungan siya ni Norman sa pamamagitan ng pagpapanggap na kaya niyang hulihin ang pulang liwanag. Nang makita ng mga pusa na kinakain ni Gidget ang pulang liwanag, nagulat sila at inakala nilang isa siyang piniling nilalang, kaya't yumuko sila sa harap ng kanilang bagong reyna. Samantala, sa bukirin, pinapanood ni Duke at Max si Rooster habang tinutulungan nitong itaboy ang mga baka. Nang biglang makatakas ang isang baboy, hindi alam ni Duke ang gagawin, kaya iminungkahi niyang tawagin si Rooster, ngunit tumanggi si Max dahil naiinggit siya at gustong patunayan na kaya rin niya. Kahit walang karanasan, sinubukan ni Max na itaboy ang beak pabalik sa kulungan, ngunit hindi lamang siya nabigo. Nabasag pa niya ang kulungan ng mga tupa, dahilan upang magsitakbuhan ang mga ito. Agad na dumating si Rooster at naibalik halos lahat ng tupa, maliban sa isang batang tupa na pinangalan ng Cotton. Dahil kasalanan ni Max, hiniling ni Rooster na tulungan siyang hanapin si Cotton. Tumawid sila sa sapa at sa palumpong na puno ng tinek hanggang marating nila ang isang matarik na burol. Sa kabila ng hirap, nakasabay si Max hanggang matagpuan nila si Cotton na kumakain ng mansanas mula sa puno sa gilid ng bangin.
Binalaan ni Rooster ang batang tupa na hindi kakayanin ng puno ang bigat nito at sinabi kay Max na siya mismo ang dapat umakyat para iligtas ito. Natakot si Max ngunit pinakalma siya ni Rooster, sinabing ang unang hakbang para mapagtagumpayan ang takot ay ang pagpapanggap na wala ito. Dahil dito, naglakas loob si Max, umakyat sa bangin. Sa hirap at pagod, naiahon niya ang batang tupa at tinulungan ni Rooster na makabalik sa ligtas na lugar. Pagkatapos ng nakakatakot na pangyayari, bumalik sila sa bukirin. Na parang walang nangyari. Sa lungsod naman, patuloy na sinusundan ng mga lobo si Daisy, na abala sa pagkukwento ng kanyang karanasan sa ibang mga aso. Nang mapansin niyang parating ang mga lobo, nagsimula siyang tumakbo palabas ng parke at nagtago sa ilalim ng isang mas malaking aso. Pero natuntun pa rin siya ng mga lobo gamit ang pang-amoy, kaya napilitan siyang sakyan ng isang scooter ng tao upang makatakas. Samantala, sa apartment, naglalaro ng video game si Snowball nang dumating si Pops, dala si Hu, at sinabing sinira ng tigre ang kanyang apartment at kinain ang telebisyon. Dahil hindi alam ang gagawin, dinala ni Snowball si Hu sa apartment ni Katie at pinatulog ito sa kama ni Max. Ngunit paglabas niya, nahuli siya ni Gidget. Nagulat ang aso at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon, ngunit parehong hindi nila masagot kung bakit may mga pusa na sumusunod sa kanila, kaya't nagpasya silang huwag na lang pag-usapan. Sa bukirin, nakita ni Max si Rooster na paalis sakay ng kotse at sinundan siya upang magpasalamat sa mga aral nito. Sinabi niyang mas kalmado na siya ngayon. Kinaumagahan, habang paalis na, bilang tanda ng pagkakaibigan, ibinigay ni Rooster ang kanyang scarf kay Max, dahilan upang umalis si Max na mas kumpiyansa sa sarili. Pagbalik niya sa lungsod, natulog si Max katabi ni Liam. Habang tulog ang lahat, sinubukang ilabas ni Snowball si Hu nang hindi napapansin, ngunit nagising si Max at nahuli sila. Nagulat ang aso at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Daisy na wala ng oras magpaliwanag dahil paparating na ang mga lobo. Sa sandaling iyon, nakita nilang nasa labas na ang mga ito. Nagpanik si Snowball, ngunit hindi natakot si Max, humarap siya sa kanila kahit mag-isa. Sinubukan niyang takutin ang mga lobo, ngunit dumating si Sergey, ang may-ari ng circo, at sinipa siya pababa sa basement. Habang sinusubukan ni Max na makabalik, lumaban sina Snowball at Daisy sa itaas. Tinangkang kagatin ni Daisy ang binti ni Sergey ngunit nabihag silang dalawa. Pagkaalis ni Sergey, nakabalik si Max mula sa basement at nakita niyang isinakay ni Sergey si Hu sa sasakyan pabalik sa circo. Gamit ang cart ni Norman, hinabol ni Max at Snowball ang sasakyan. Humingi ng tulong ang kuneho sa pamamagitan ng radyo, at tinipo ni Gidget ang kanyang hukbo ng mga pusa. Niloko nila ang matandang babae upang magmaneho papunta sa palengke habang lihim nilang inilipat ang manibela upang sundan si Sergey. Hindi alam ng kontrabida na may paparating na hukbo ng mga pusa. Nang may sakay ni Sergey si Hu sa tren, ginamit ni Max at Snowball ang cart upang sundan ito sa riles, ngunit nasira ito kaya nagpatuloy silang tumakbo. Nakatalon si Max sa tren, sinundan ni Snowball, at naiwan si Norman. Sa tulong ng radyo, ginabayan sila ni Gidget at ng mga pusa. Sa loob ng tren, nakipaglaban si Snowball sa unggoy ni Sergey, habang si Max naman ay nilabanan ang mga lobo sa ibabaw ng mga bagon. Sa huli, natalo nila ang unggoy at naitulak ito palabas ng kanyan. Habang umaandar ang tren, lumaban si Max kay Sergey. Tumalon siya sa unahan ng lokomotibo, kinagat ang binti ni Sergey, at tinulungan siya ni Snowball sa pamamagitan ng pagtalon sa mukha ng kontrabida. Akala nila tapos na ang lahat, ngunit bumangon si Sergey at tinangkang barilin sila. Sa tamang oras, dumating ang matandang babae kasama ang mga pusa at binangga si Sergey gamit ang kanyang sasakyan, tuluyang pinatigil ito. Nang ligtas na ang lahat, dinala ni Lola ang mga hayop, pauwi at inampun si Hu, sa pag-aakalang isa lamang siyang malaking kuting. Bumalik ang lahat sa normal na pamumuhay, at nagsimulang pumasok sa paaralan si Liam. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natatakot si Max, gusto na niyang makita ni Liam ang mundo. Dito na nagtatapos ang movie recap, salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.